Hello mga ka-yes you! Yes sir, yes sir! Yan, so hello ulit. So this is our expenses naman when it comes to Siargao. So this is Siargao expenses. So ang total na nagastos namin dito sa expenses list ko ay 15,372. Lahat-lahat na to, hotel, ticket, at lahat ng na-spend ko sa Siargao. So sabi nila sobrang mura daw nun kasi ang mahal naman daw talaga kasi ng Siargao. Sabi nga nila expensive daw si Siargao kasi may mga ka-work kami na naka 80,000 nung nag-Siargao, kaya lang honeymoon naman kasi yun. Kasi yung isa ko din ka-work na nag-honeymoon sa Boracay, 80,000 din ang expenses niya. So kung gusto talaga nilang sagarin, yun, ganun. Pero technically kami, nakakatipid kami kasi ang lakas ng seat sale. So si Jeric yung nagbo-book sa amin, pero tinanong ko siya kung anong dates niya binubook kasi yung sa Boracay namin, ako din nag-book noon, parang 2,000 each lang din yun kasi apat kami. Tapos 8,000 plus lang yung nagastos ko. Tapos ito naman, so technically 2,000 plus din. Ito naman, puro 2,000 lang din yung ticket namin kaya ang mura. Sabi nila, si Marge, nang first time niyang mag-Siargao, nakasa around 9,000 daw yung ticket niya. Tapos na parang chine-check ko nitong nakaraan kasi may sale din ngayon eh. Parang kapag ka malayo pa, kunyari around, ngayon mo ibubuk, tas mga March or April ka pa pupunta, or basta somewhere next year, 7,000 nga yung booking ng ticket, balikan. Two-way na yun ha, yung sinasabi kong 2,000 pesos ay balikan na. Baka iniisip nyo yung 2,320 sa Coron, yung 2,000 plus, tsaka sa ano namin, sa Siargao ay papunta lang. So hindi po, balikan na po siya. So technically ito ay back and forth na na-travel ng plane. So plane ticket namin is 2,320. Tapos, ano pa ba? Yung hati-hati na ng nagastos namin. So, pagdating namin doon na rin kasi kami nag-booking ng hotel kasi bakit? Hindi kami nag-pre-booking kasi nga umuulan nung nagpunta kami. So, baka hindi kami matuloy, ma-cancel. So, baka ma-move din yung travel namin. So, ayun, kaya hindi muna kami nag-book. Pagdating namin doon na lang kami nag-book ng hotel. Ang nag-book namin ay yung hotel Balay Manlinawon. 4 days and 3 nights. So si March yung nag-book nito, nasa around 8,700 something siya. So 8,800 na yung nilagay ko dito. So sa kanya kami nagbayad dito. Tapos ang maganda dito kay Balay Malinawon, meron siyang pre-breakfast for 2 persons. So kada breakfast namin, mag-a-add na lang kami ng isang meal, tapos hinahati na lang namin sa aming tatlo yung hatian. Para equal pa rin. Kasi actually, ang magpapamahal sa'yo dito sa Siargao, syempre, lagi naman, yung activities, tsaka yung food. Kasi, ang Siargao ay ano na talaga siya, parang AFAM country, totoo. Puro AFAM na yung nakatira. Siguro nag-spread yung news doon na parang Siargao is very laid back, hindi mo kailangang patunayan yung sarili mo. Tsaka syempre, di ba, malalaki kasi ang value ng pera ng mga AFAM European, ganyan, tsaka mga American sa atin. So parang kahit magstay sila ng matagal sa Siargao, so matagal na siya. Tapos yun pala, baka malimutan ko lang, yung sa Siargao, pag daw nagpunta kayo, habaan nyo, parang 7 days, or more, kasi ang dami din talaga naming activities na hindi nagawa. Kasi siguro feeling ko, di ba may sinatawag silang Siargao curse? Ang ibig sabihin daw ng Siargao curse, kapag nandun ka na ayaw mo nang umalis kasi sobrang bagal lang ng oras. Time is a concept that does not exist. Yun yung sabi ng mga friends namin na na-meet namin sa Boracay nung nag-travel kami. Tapos yun din yung sabi ng mga friends namin nung college na nakapunta na. Pero hindi ako na-hit ng Siargao curse, siguro dahil nabitin ako sa oras. Kasi diba ang Siargao curse nga para ayaw mo nang umalis or gusto mo na agad bumalik. So hindi ko siya ganun ka gusto kasi galing din kami, factor din siguro yung galing kami sa Coron. Tapos 3 weeks lang na pagitan, nag-Siargao kami kasi mas magaganda yung mga rock formation sa Coron kaysa dun sa Siargao. Kaya parang hindi na kami ganong na-impress dun sa mga dinadaanan namin, kahit dun sa pinuntahan namin sa Hoton Tour. Tapos, ayun, Hotel Balay ayun. Kaya hindi nakaganon ka-impressive. Pero, ayun, balik tayo. Mamaya na natin i-discuss yung
ang mga naging experience namin sa Balay sa tour. Pero ayun, sige, tuloy na nga natin. So yun nga, hindi na kami ganun na impress kasi kakagaling namin ng Coron kasi mas maganda yung mga rock formation sa Coron. Pero hindi ako na-hit talaga ng Siargao Curse. Si Jeric daw medyo oo, pero ang pinaka na-enjoy ko dun talaga is yung party din namin. Kasi nag-foam party kami, first foam party ko yon for life. So nakita nyo naman din dun sa vlog. So ang saya-saya lang. Nakaisang lang kami nun, isang Smirnoff. Di pa namin yun naubos. Tapos nilibre lang sa amin yun nung couple na na-meet namin doon. Si Michelle. Hi Michelle! Kung mapapanood mo man tong vlog. Tsaka si Nick, si I am Kuya Nick sa IG. So ayun, hello po. Ang dami naming na-meet sa Siargao. Tsaka mas friendly yung mga tao sa Siargao, technically. Si John, si Margox, yung mga lahat ng na-meet namin, yung mga Israelites na na-meet namin, sobrang friendly nilang lahat. Siguro yun lang yung natuwa ako, mas friendly yung mga tao na na-meet namin sa Siargao versus yung mga na-meet namin sa Coron. Tapos, ano pa ba? Yun, kaya hindi ako na-hit ng Siargao Curse kasi sobrang busy sobrang loaded nung 4 days, 3 nights namin. Kasi yung 4 days, 3 nights namin, yung first day namin, na dumating kami, so pagod kami, natulog kami kasi na-delay ba yung flight namin? Hindi pala, pero napagod kami, so natulog muna kami, hindi kami nakapunta sa Cloud9. Second day, pinag-isipan namin kung suhoton tour or Tri-Island tour kasi kailangan naming mag-give up ng isa. Kasi nga, yung kinabukasan namin ay land tour, tapos yung last day, uwi na. So parang bitin na bitin talaga siya. So ang na-try lang namin ng first day ay suhoton tour, na which is ang layo ng travel, tapos, yung di na namin na-try yung Tri-Island tour. Tapos nakapag-land tour kami, kaso hindi kami more on sa south. Parang isang lang yung pinuntahan namin sa south, yung Sugba Lagoon na very famous. Tapos nagpunta na kami sa north. Tapos okay din naman kasi kasama namin yung mga friend namin na na-meet namin dun sa buong tour. Mas private siya, tsaka masakto lang kami sa time. Tapos yung last day, umuwi na kami ng umaga. So, iyon siya. So, ito yung mga naging expenses namin during expenses namin dun sa Siargao. So, ayun, yung hotel nga is 8,800. Tapos may insurance fee kami na binayaran pagdating doon na 20 pesos each. So, 60 yon. Tapos yung pamasahe, na airport transfer, ito hindi sagot yung airport transfer kasi hindi nga kami nag-book ng dito, ng travel and tours, parang DIY namin siya. Tapos pagdating namin doon, saka lang kami nag-book ng hotel, saka kami naghanap ng mga pwede naming samahan na activities, ganyan. So siguro medyo mas less din yung tao nito kasi October din to September, October na siya, so maulan na, so hindi rin ganun ka-crowded, pero ang dami pa ring AFAM, ang dami pa ring tao technically. So yung hotel transfer namin dito ay 300 each. Hindi siya kagaya kasi nga ng Coron na kasama na sa package. So 900 yung binayaran namin dito. Tapos meron kaming first meal namin sa Balay Malinawan, pagdating namin 690 pesos. Like papunta sa General Luna 150 kasi yung General Luna parang yun yung pinaka main road nila. So technically, ayun yung pinaka main parang city, parang town proper. So medyo malayo kami doon sa town proper. So that's 50 pesos each. Tapos pamahal siya ng pamahal pag gumagabi. Pero sabi nila 30 pesos lang naman daw talaga yun. Pero pag alam nilang turista kayo, tinataasan nila ng 50 pesos each. So kasi merong isang tricycle sa amin nung isang pamasahe namin, 90 pesos lang siningil niya, 3 na kami. Tapos, ayun lang yung medyo mapangit sa hotel namin. Although exclusive siya kasi kami lang din yung nandun. Kasi nga medyo malayo siya sa General Luna kasi mas maraming nagbo-book yung mismong sa General Luna. Kaya lang medyo mas mahal kapag kami lang. Yun yung downside niya, malayo siya. So, hindi kayo makapag-nightlife, hindi kayo makapaglakad-lakad sa General Luna kapag gabi. Pero napaganda siya kasi mas nakatipid kami. Kasi technically, kung nandun lang kami sa General Luna, sa mismong bayan, medyo mas magastos yun kasi bibili kami ng ganyan, bibili kami ng ganito. Yun nga yung medyo mahal sa Siargao kasi nga, AFAM country na siya. Parang dollar na yung katumbas ng mga binibili dun. Pero nakapeso naman. Pero medyo mas mahal nga siya kasi tourist spot siya. So, ayun. So, yung trike papunta General Luna, nag-dinner kami near dun sa Sana. Yung Sana kainan siya na healthy food. Parang nalimutan ko na kasi yung pangalan. So, yun na lang nilagay ko. Trike pabalik sa Balay Malinawan, ayun, makikita nyo 200. Tapos, nag-Isla Toron kami na masarap yung deluxe, 288 siya. Pamasahe papunta sa Mitnamit. Ito, dito na to. Kami lang to, hindi, kasama pala si March dito. So, that's 90 pesos, 30 pesos each. Additional per breakfast namin sa Mitnamit, 269. Kasi yung nabook namin sa Mitnamit,
na ito, tour package sa Sohoton Tour is 2,700 each. So, kaya siya 2,000, kasama na dito yung 100 pesos na voucher dun sa meet namit, dun sa kainan na meet namit. So, magdadagdag ka na lang kasi parang 189 isang meal. So, technically, magdadagdag ka ng 89 pesos. So, ang dinagdag namin ay 269 kasi namili pa ata ng kape si March or basta ganun. Yung umabot pa ng 269 yung excess namin. Tapos, nag-rental ng for eye goggles si March which is 200 pesos each. Tapos, sa tour package namin for Sohoton Tour, this is 8,100, 2,700 each. Actually, hindi ko rin masabi kung mas maganda to kasi sa Tri-Island Tour kasi hindi naman nga namin na-try yung Tri-Island Tour. Kasi sa Tri-Island Tour, nung sinesearch namin siya sa TikTok, medyo mas magaan yung puntahin. Tapos sabi din ni Marge, si Marge kasi galing na siya ng Siargao. So parang mas malapit nga daw yung area na pupuntahan. Yung Sohoton Tour kasi, parang 2 to 3 hours bago nyo siya mapuntahan. Tapos sobrang konti lang nung naging activity namin. Nagpunta kami sa cave, tumalon kami, nanood kami ng jellyfish, tumalon kami sa parang cliff, tapos may pinuntahan kami isang cave, tapos nag-jellyfish watching lang kami, tapos iyon na siya. Uwi na ulit, 3 hours ulit pa uwi, or more or less 3 hours, kasi 2 hours dun sa, 1 hour dun sa maliit na bangka, tapos 2 hours dun sa isa pang bangka. So, ganun siya, kaya medyo nakakapagod yung Sohoton Tour, kasi ang konti lang ng pupuntahan nyo, pero ang mahal, 2,700 siya, kasi nga, bakit nga ba? Kasi nga, binayaran nyo yung transfer kasi ang layo nga ng pupuntahan. Parang sa Socorro pa siya. So, parang hindi na siya part pa rin siya ng Siargao, pero ang layo niya, Socorro na part. Tapos, yung Tri-Island Tour kasi, dun lang siya, malapit lang, parang 30 minutes away lang daw yun. So, kayo, piliin nyo. Although hindi namin na-try yung Tri-Island Tour, pwede siyang i-search sa TikTok kung ano yung mga pinupuntahan sa Tri-Island Tour. Tapos, parang 1,700 lang yun or 1,800 yung mga packages pa ng Tri-Island. May kasama ng free drone, tapos parang may mermaid tail, something na kung gusto mong i-try. Tapos, yun. Tapos nag-land tour lang din kami kinabukasan. Tapos, ano ba ako? Tour packages sa Sohoton Tour, tapos environmental fee, may binayaran kami na 100 pesos, so 300 pesos sa each. Tapos nagpunta kami papunta sa General Luna ni Jeric. So 150 lang ito. Kami lang nagpunta nito ni Jeric kasi nagpahinga na nito si Marge. So fishball and crab legs, namili kami ni Jeric. So 200 pesos to, tig 100 kami. Tapos dinner sa kalendarya sa tapat ng Siargao Beach Club, 300. So 150 each kami ni Jeric. Ay, 300 pala, dinner to. Tapos La Isla dito ron, 289. Tapos 155 yung kay Jeric. Ito, yun yung binayaran niya. Tapos pamasahe pa uwi from foam party, that's around 200 pesos kasi nag-foam party kami yan. So 200 pesos lang. Day 3 nag-land tour kami, nag-tip kami doon sa Human Drone sa Coconut Eme, parang sa Coconut Highway. So 200 pesos yung binigay ko. 5 na kami doon kasama si John, si Margo, ako, si Marge, tsaka si Jeric. Tapos nag-land tour kami kasama yung lunch, that's 2,000 pesos each. So parang 1,700 din to kapag kabinok mo. May dinner, may lunch. So parang 2,000, okay na to. Para sa akin, okay na to. Nung kasama namin sila John, kasi si John, galing na rin siya ng Siargao. So, si Margox, parang bago lang siya dun. So, parang sinama niya na kami sa kanilang dalawa ni Margox. Tapos, alam niya na yung mga pupuntahan. Parang may kamag-anak din kasi siya doon na nandun. So, sumama na lang kami sa kanila. Mas personal yung tour. Kami-kami lang yung nasa sasakyan. Tapos, hindi kaya parang hindi mo gaano kilala yung mga kasama mo. Tapos, nagpunta din kami ng Cloud9. Kasi mga 6 p.m. na to, sobrang dilim na sa Cloud9. Pero pinush namin kasi pauwi na kami kinabukasan. So, there's no chance na makapagpunta kami sa Cloud9. So kahit gabi na, naglakad kami doon sa magandang boardwalk ng Cloud9. That's parang, sayang nga kasi hindi namin inabutan yung parang international surfing keme-keme. Weekends daw yun. Paalis na kami ng Thursday. Parang Friday, Saturday, Sunday daw yun gaganapin. So parang malaking event siya. Ganon. So, ayun. Magiging free na daw yung entrance sa Cloud9. Kaso, hindi nga namin siya nasaktohan. Uwi na kami ng Thursday, Friday mag-start yung event. Tapos pamasahe pa uwi, which is 200 pesos plus. Tapos, dinner sa Balay Malinawon, additional 175 pesos. Tapos pamasahe papunta sa Siargao Beach Club kasi nung parang last day, kami na lang ni March yung pumunta si Jerry kasi nagpahinga na siya, natulog na siya. So kami na lang ni March yung naghati dito, 100 pesos yun, to 50 pesos kami each. Tapos 200 yung pauwi na. So tig 100 each kami ni March. Tapos babasahe ulit papuntang airport, which is 900 pesos, pauwi na to. 300 pesos each. Tapos 60 pesos na exit fee na parang environmental fee ulit, so 20 pesos each.
So, ang total nito ay 20,132 divided by 3, 66,710 kami each. Tapos, ayan, yan siya, 6,710.667 siya isang tao. Technically, ganyan yung magagastos. Tapos, ayun. Ito yung mga naging personal expenses ko naman. Kaya umabot ako ng 15,372. So, ayun. So, since meron na akong 6,700 na na kasama dito. So, technically, ang nagastos ko dito ay ito siya. Sa personal ko naman, kaya medyo mas lumaki yung akin kasi bakit nga ba? Ayun, nakasama na pala siya. Sorry po. Ayan, so 2,926 kami sa each room kay Marge. Tapos, nilagay ko pala ulit dito yung 100 pesos na insurance na binayaran din kay Marge. Tapos yung 6,711 na dinivide namin kanina. Tapos nung nag-McDo ako papunta, kami ni Marge. 310 yung nagastos ko bago kami pumunta ng airport. 400 pamasahe sa trike, 110 sa Genesis, 150 yung Toron. Pamasahe sa trike, ito yung mga part ko. Tapos nung namili kami ng crab legs, na parang fishball doon. Nag-dinner kami ni Jeric doon sa tig 150 kami doon. Tapos nung nag-Genesis kami, pauwi na to ni Jeric. 250 yung nagastos namin. Mula Clark, papunta na diretso na to ng Balanga. Tapos nag-lunch din kami doon sa mismong terminal, 350 yung nagastos ko. Tapos 110 yung nagastos ko ng Genesis pamasahe. Tapos may kasama pa pala itong parang 50 pesos. Ayun, tricycle pa highway na 45 pesos bago ko nag-Genesis na 110. Tapos namili ako ng egg balls and calamares na worth 50 pesos dun sa may highway sa Balanga, sa may bagong silang. Tapos namili ako ng worth 300 na pasalubong na parang ensaymada sa Balanga. Tapos 200 na parang donuts, yung nakasale nila na donuts. Tapos alisin na pala natin. Yan. So, 12,052 yung total. So, technically, ang nagastos ko lang pala sa buong Siargao expenses is 4,372. So, magkamukha sila ng Coron na 14,485. So, parang mas mahal pa lumalabas yung nagastos namin sa Coron kaysa sa Siargao. So, ayun. Ang mura lang talaga kasi ng ticket, 2,320 lang. So, guys, kung talagang gusto nyo pumunta ng Siargao or ng Coron, mura lang. Basta bantayan nyo talaga yung seat sale. Seat sale talaga yung nagpapamura sa lahat. Kasi isipin nyo kung yung ticket nyo ay 4,000 or 5,000 agad. Hindi ang laki agad. So, yung sorte namin kasi nakuha namin siya ng 2,300, 2,000 something lang. Tapos, from Clark pa to ha. Ang ganda ng airport sa Clark. So, kaso yung mga international flights kasi, bihira sa Clark. So, more on Manila talaga siya. Kasi ang next na target namin ay international flight na. Thailand or Bali. So, yun lang. Yun lang for this vlog. Tapos gawa tayo ng vlog para sa paano mag-book sa Cebu Pacific. Para alam nyo, para marunong kayo. Kasi yung iba, mga friends ko na nag-chat sa akin, hindi nila alam na may seat sale pala sa Cebu Pacific. So, okay po. Sige po. So, gawa tayong separate vlog para makapag-book kayo at mas makatipid kayo for your next travel. So, see you on our next travel. Thank you guys. Bye-bye! Hindi ko pa pala nasama yung mga tips nung sa Siargao. Ayun guys, technically, ano ba mga tips ko sa Siargao? Siguro pag-isipan niyo kung mas gusto niyo nga na mas malayo yung hotel niyo. 10 minutes away nga kasi kami sa General Luna. Yun siguro yung mga unang tips. This is mga tips naman din pa Siargao. So, unang tip ay yun. Kung gusto nyo talaga makatipid, i-insist nyo na alam nyo na 30 pesos lang ang pamasahe. Pero kung ayaw nyo na, medyo mas mahal nga lang yung mga hotels. Mag-General Luna na kayo. Pero para wala na kayong iisipin na araw-araw na pamasahe. Tapos, ito pa pala, mas maganda kung marunong kayong magmotor kasi may mga motor na nare-rentahan sa Siargao. Depende sa klase ng motor, pero yung pinakamura parang 250 to 300 pesos.
maghapon na siya. Kaya nga lang, yung gas, hiwalay pa. So, mas maganda kung marunong na kayong magmotor bago kayo magpunta ng Siargao kasi may ikot nyo na yung buong island, hindi nyo na iisipin yung pamasahe ninyo. Actually, yung tuk-tuk doon or yung tricycle, bihira siya kasi nga, madaming nagre-rent ng motor. Parang yun yung mas pinakagamitin doon. So, technically, dapat medyo mas marunong na kayo magmotor. Parang mas may, sabi nga ni Jerry, kung babalik man daw kami sa Siargao, dapat marunong siya magmotor. Mag-aaral daw siya magmotor. So, sana marunong na rin ako magmotor nun. Kasi, tatlo kami, si Marge lang marunong magmotor sa amin kasi nung unang punta niya daw sa Siargao, nagmotor din siya. So nakakatawa kasi kaming dalawa pang lalaki ni Jeric yung hindi marunong magmotor. So si Marge lang marunong. So kaya nagtok-tok-tok-tok na lang kami or tricycle na lang kami. Kaya sa mag-rent ng 250 si Marge, just balik-balikan niya pa kami, medyo malayo din. Tsaka mas mahirap sa kanya kasi ang bigat ko. Tapos ano pa ba mga tips ko sa Siargao? Mag-alat kayo ng mas mahabang panahon. Siguro minimum of 5 days para matry nyo talaga yung mga areas na pupuntahan. Kasi syempre yung unang araw nyo punta dating, tapos yung huling araw alis. So kung 5 days, 4 nights, meron kayong Sohoton tour, meron kayong Tri-Island tour, meron kayong land tour. Actually yung land tour kasi parang 2 to 3 days pwede siyang ikutin. Pero kung gusto nyo lang naman puntahan yung mga spot na talagang puntahin, okay na siguro yung isang araw. Pero pagka siguro pumunta kayo doon ng peak season, mga na summertime, kulang yan kasi sabi sa amin ni Kuya yung sa Balagun daw, yung na pinuntahan namin na sikat 3 to 4 hours daw talaga nagstay doon sa sobrang haba ng pila, sa dami na nagpapapicture. Ayun, nung pagpunta namin, saktong-sakto talaga, wala halos tao, parang 2 grupo lang kami, tapos walang nagpipicture doon sa may pinakatalunan. Ang dami nagpipicture doon sa nakikita namin sa TikTok. Siguro pag summer, sobrang dami. 11 kami na nakarating. Konti na lang talaga ng tao, 11 a.m. halos wala. Kaya parang nakapagsulit-sulit kami ng madaming pictures doon sa may talunan na area na yun sa Sumbalag. So siguro minimum of 5 days o 5 to 7 days, yun yung ilaan nyo pag magsha-Siargao kayo. Kaya lang kasi kami, ang dami na rin namin pinuntahan niya last year, so technically, hindi talaga kaya na mag-alat ng 5 to 7 days for a year dun sa tour na yun. Tsaka hindi rin naman namin kasi alam nila Jeric, nung nagbubook si Jeric, na madaming puntahin. Yung sa Coron kasi, parang sa 4 days, 3 nights namin, sakto na napuntahan na namin lahat ng mga puntahin talagang area. Hindi kagaya ng Siargao na parang madami pa kaming hindi napuntahan sa north tsaka sa south, tsaka meron kaming isang na-miss na tour sa yun nga yung Tri-Island tour. So yun yung mga tips ko, dapat medyo mas mahaba yung punta ninyo kasi technically sa Sebpak, magugulat ka minsan, kunyari 3 days lang yung ibubook mo, parehas lang yung presyo niya sa 4 days or sa 7 days. Kunyari Monday, tas ang ilalagay mo dun sa booking mo ay Friday uuwi, parehas lang sa price sa Monday to Thursday or Monday to Wednesday. Kaya minsan hindi rin siya nagmamatter lalo kapag ka naka-seat sale. So, ayun. Ano pa ba mga tips ko sa Siargao? Bring water na lang din. Kasi nung sa Coron kami, dahil nga daw parang merong naging issue daw nun pala sa El Nido na parang sumasakit yun siya ng mga tao sa tap water or yun sa mga kinakainan kasi di ba may mga libreng water doon. So better yet na bili na lang din kayo ng sarili nyong mineral water kahit yung sa Coron. Pag nag-Coron kayo, mamili na lang din kayo ng sarili nyong mineral water. Yun yung mga suggestions ko pala sa Siargao tsaka sa Coron kasi mahirap kapag ka nagluko yung tiyan ninyo or na food poison kayo or nagkaroon ng amoeba dun sa mga areas kasi syempre mga isolated islands yan, di ba? Ang Siargao, ang Coron, ang El Nido, mga isolated island yan. So, may mga possible contamination talaga. So, mamili na lang kayo. Hindi naman ganoon kamahal. Sa Coron, hindi ganoon kamahal. 35 pesos lang yung malaking water na ganyan. Yun. Mas safe yun. Kasi ganun yung ginawa namin. Namili na lang kami ng mineral water namin all throughout. Para hindi ganoon hindi magloko yung tiyan namin. Sa Siargao, sa Coron. Pero sa Siargao kasi, wala namang naging ganong issue. Ano bang masasuggest ko? Be friendly. Be super friendly to your mga kasama. Maging madaldal kayo. Meet new friends. Meet gold friends. Meet nyo yung mga magagandang tao, mga beautiful people around. Yun lang. Makalimutan pa ba ako? At saka magtipid. Ano lang, magtipid. Para mas marami kayong mapuntahan. So isipin niyo, itong 14,000 namin, pwedeng 30,000 isang travel lang, di ba? Parang sobrang tipid namin. Kaya nagawa din namin ito.
Pero hindi naman to sobrang tipid. Kung ano lang yung gusto namin kainan, gusto namin puntahan. So, hindi rin naman kami ganun kabonggang mag-friends. Gusto namin masarap yung kakainan. Pero nung Siargao kami, parang sana kung gustong isang itry na medyo social na kainan, parang isang kainan na inasa around 500 to 700 pesos. Kasi hindi na namin na-try kasi pagod kami. So doon na lang kami kumain, hindi na namin na-try yung pang social na kainan. Kasi pagod na rin kami. So yun. Yun lang for this, Thank you. Bye-bye ulit.